Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga tunay na pangalan sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Nagkakagulo ang mga tao. Unti-unti nang naniningil ang kalikasan sa pang-aabuso nila. Anumang oras ay maaaring dumating na sa lugar nila ang mga higanting alon. Umalis na tayo sa lugar na to! Huwag na nating maubos pa tayo! Sigaw ng isang tao mula sa grupo. Tama! Umalis na tayo! Umalis tayo dito! Sang-ayon pa ng karamihan. Ngunit bago pa nila magawa iyon, biglang dumilim ang buong paligid at tinabunan na sila ng mga alon mula sa dagat. Tahimik, payapa, at masarap mamuhay sa dagat. Kahit maliit lamang ang isla, sagana ito sa mga yamang dagat. Ang mga mamamayan doon ay nagpasyang huwag lisanin ang lugar. Kahit hindi makabago ang buhay roon. Pamana pa kasi ito ng kanilang mga ninuno mula pa noong unang panahon pa. Noon, kakaunti pa lamang ang naninirahan sa isla. Ngunit pagkalaon ng mga panahon, mabilis na silang dumami. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-isla. Pana, sibat, lambat, at taga ang mga importanteng bagay para sa kanila. Doon sila namulat. At marahil, doon na rin sila mamamatay. Hindi na nangarap pa ang mga taga-isla na lumabas ng ibang lugar upang maghanap ng ibang trabaho o mapapangasawa. Sapat na ang isla. Ang isla ang kanilang buhay. Sa islang ito, ipinanganak si Benjomar. 25 anyos. Siya ang katuwang ng kanyang ama sa pangingisda. Gusto ng kanyang ina na pumili na si Benjomar ng kanyang mapapangasawa. At kahit walang paaralan sa isla, likas na matalino ang binata. Ang kanyang mga pasya at desisyon at pananalita ay may lamang kaalaman na hindi alam ng mga magulang at kanyang mga kamag-anak
At kung saan bang parte ng isla ito napulot. Sa totoo lamang, marami ang nagkakagusto kay Benjomar, sapagkat hindi lamang siya matalino, matipuno rin ang kanyang pangangatawan at may angking kagwapuhan. Para sa binata, ang Isla David ay lugar na masarap tirahan habang buhay. Subalit, napapansin ng mga taga roon na sumisikip na ang isla para sa kanila. Ang bilis kasi nilang dumami. Halos buwan-buwan ay may nanganganak doon. Kung kaya't ang namumuno sa kanila na tinatawag nilang si Titong Ambo ay nagbigay ng kautusan sa buong isla na ang mga matatanda ay huwag nang pakainin. Upang mabilis manghina at mamatay agad. At ang hindi susunod sa kautusan ay kamatayan ang kaparusahan. Nagsimula na ang hilakbot sa isla. Ganun nga ang ginawa ng mga taga roon sa kanilang matatanda. May ilang hindi sang-ayon sa batas ni Titong Ambo, pero wala din silang magawa sapagkat ayon sa kanila ay para na rin yun sa ikabubuti ng lahat at ng isla. Labag man sa kanilang kalooban, ngunit sumusunod pa rin ang lahat. Ilang buwan mula nang ipatupad ang batas na yun, halos araw-araw ay may matandang namamatay. Masakit lamang isipin na namatay ang mga ito sa gutom. Kahit sagana naman sila sa pagkain. Sa paglipas ng mga araw, parang pangkaraniwan na lamang sa kanila na may matandang namamatay. Ang ilan nga ay tila nagdiriwang pa sa tuwing na may pumapanaw. Mga walang puso! Himutok ng ama ni Benjomar. Mga mamamatay tao sila! Anong karapatan nila? Naunahan ang kamatayan ng isang tao. Hindi makatao ang kanilang ginagawa. At darating ang panahon, aanihin nila ang kanilang mga kawalanghiyaan. Galit na sambit ni Benjomar. Tumahimik ka nga dyan, Joe. Baka may makarinig pa sa'yo dyan. Halos pabulong na saway ng asawa nito. Tahimik lamang si Benjomar sa isang sulok. Nag-iisip siya kung papaano niya matutulungan ang mga kasama sa isla.
Araw-araw silang naglilibing ng patay. At halos mga puno na ang kanilang sementeryo. At kapag napuno na ito, problema na naman nila kung saan ililibing ang labi ng mga matatanda. Nagpulong-pulong ulit sila. Pinag-usapan nila kung saan na nila ililibing ang iba pang mga bangkay. Nang biglang may isang sumigaw, "Tagbong! Tama! Tagbo nga!" Sang-ayon pa ng iba. Ang tagbong ay isang pamamaraan kung saan ang isang bagay, tao o hayop ay nilalagyan ng taling may pabigat gaya ng bato at saka itatapon sa kalaliman ng dagat. Ang mayaman nilang dagat na nagbibigay sa kanila ng buhay ay gagawin nilang isang sementeryo. Tatalian nila ng malaking bato ang liig ng mga bangkay at itatapon sa malalim na parte ng karagatan. Ang mga bangkay ng mga kamag-anak nila ay magiging pagkain ng mga isda na kanila ring hinuhuli upang kainin. At lalong tumindi ang galit ni Benjomar nang marinig ang balita. Ngunit wala siya sa posisyon upang hadlangan ang gusto ng namumuno. Isa lamang siyang mamamayan na walang katungkulan sa isla. Tuwing may namamatay, ang payapang dagat ang nagluluksa sa kanilang walang habas na paglilibing. At sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nararamdaman ng mga taga-isla ang kahirapan. Hindi na nagbibigay ng masaganang yamang dagat ang karagatan. Marami na ang nagugutom at nagkakasakit. Ang iba nga ay nangamatay na dahil sa gutom. Naghihiganti na ang kalikasan. Asik pa ni Benjomar. Ang dating payapa, masaya at masaganang isla ay tila mundo na ng katatakutan. Wala na ang masasayang mangingisda, pati ang mga batang naglalaro at nagsisigawan sa dalampasigan. Ubos na ang kanilang lakas at pag-asa. Ito na yata ang katapusan ng isla. Sa kalagitnaan ng gabi, binulabog ng malakas na daluyong ang buong isla. Naalarma ang bawat isa. Nagsipaglabasan sila sa kanilang munting kubo habang ang ilan ay may dalang lampara. Malalaking alon ang tumambad sa kanila at napuno ng sigawan ang buong isla
dahil doon, nagsipagtakbuhan sila. Patungo sa palagay nilang ligtas na lugar. Ngunit maliit lamang ang isla at saan man sila tumakbo upang kumubli ay madadamay pa rin sila dala ng malahalimaw na alon mula sa dagat. Magsitago kayo! Magsitago tayo! Sigaw ni Titong Ambo. Oras na ng paniningil ng dagat. Galit na ang karagatan. At tila naulit ang kwento ni Noe at ang baha sa isla. Hindi na mapigilan ang dambuhalang mga alon at masamang kalaban ng kalikasan. Paulit-ulit na tinabunan ng tubig ang buong isla. Ang sigawan ng mga tao ay pahina na ng pahina hanggang sa tanging hampas na lamang ng alon ang maririnig. At dahil sa pang-aabuso ng mga taga roon, ay nawala sa mapa ang isla. Binura ng dagat ang kanilang kasamaan at kasaysayan. Subalit, sa mahimalang pagkakataon at hindi maipaliwanag na bagay, bagamat nilamon ng alon ng isla, ay mahimalang nakaligtas ang buong pamilya nila Benjumar. Naghigante ang dagat. Subalit, maliban lamang sa pamilya nila Benjumar na nakaligtas mula sa bagsik ng karagatan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalaw. Napakaraming bagay ang mahirap paliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang po shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shout out po din po sa may Tagig. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po
isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen, kasama isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.